Lord God, we thank you. Salamat, Lord God, sa umagang ito. Ito po ay malaking pribilehiyo mula sa iyo, Panginoon. Let your word speak to our hearts. And let every hearts be changed by your word, our Lord. We thank you, God. Ikaw ang mataas, mahayag, mag-glorify sa umagang ito. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang title po na aking isi-share ay A Promised Someone. Oh, wow. Sino dito ang naghihintay ng kanyang promised someone? O di kaya ay nandyan ang promised someone? Ayan. Doon po tayo magrarano sa Jeremiah chapter 3. Ayan. Sa Jeremiah chapter 3 po, pag binasa po natin no, yung verse says 1 to 11, ang context po nito, si Lord po ay nagsasabi ng kanyang disappointments sa Israel. Sinasabi niya na naging wicked yung Israel, sumamba ang Israel sa mga Diyos-Diyosan, nagkaroon ng idolatry, nagkaroon ng adultery. So yun po yung context no, ng upper part ng Jeremiah chapter 3. Yan. So, kaya di ba si Jeremiah, wailing prophet siya. Iyak siya ng iyak eh. Kasi nga yung mga Israelita ang titigas ng ulo. Pinalaya na ng Lord, di ba? Dinala na sa promised land, binigyan na ng mga gabay ng Lord, pero talagang matigas ang mga ulo. Tignan mo ang katabi mo. Hindi yan matigas ang ulo. Amen. Hindi siya yon. Kakilala mong iba yon. Ayan, di ba? So, ito po ang sinasabi ng Lord. At alam niyo po, pag binasa po ninyo yung verse na yan ng may buong damdamin, talagang ramdam na ramdam mo, si Lord po ay nalulungkot, na-disappoint. Bakit ganito? Parang kasi mahal na mahal niya yung Israel. Tapos, may kasunduan na may batas na eh. Di ba? Pero talagang ang Israel po ay napakababait. Diba? At mababasa din po natin on the following verses, mahal na mahal po kasi ng Lord ang Israel. At totoo po na kapag ang isang tayo mahal ng Diyos, talagang binibigyan niya ng pagkakataon. Amen? Sino po ang nakaranas ng chances mula sa Lord? Diba? Ang dumi ng buhay natin before, ang dami nating kasalanan, pero nakita natin ang pagmamahal ng Diyos. Tama po ba? Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo po ay kanyang diba, pinapabalik sa kanyang piling. Ganon din po ang ginawa niya sa Israel. Pero, hindi po sila kinontrol ni Lord. Binigyan po sila ng Lord ng instruction, pero hinayaan po sila ng Lord mag-decide. Ayan, basahin po natin ang Jeremiah chapter 3, 12 to 14. Wait lang, buksan ko lang ang aking Bible. Nakikita niyo na po ba dyan? Jeremiah chapter 3 verses 12 to 14. Ito po yung kasunod no, ng 11. Mula sa sinasabi ng Lord na kayo talaga, wow, diba, ang tigas ng inyong mga ulo. Ang daming nagawang mga kamalian, wicked, sabi ng Lord. Pero sabi po niya sa verse 12, sabi niya kay Jeremiah, go, proclaim this message toward the north. Palitan ko yung version. Hindi, okay na pala to. Return, faithless Israel, declares the Lord. I will frown you on no longer, for I am faithful, declares the Lord. I will not be angry forever. Sabi ng Lord, hindi ako magagalit sa inyo forever. Pero ito, sabi niya, only acknowledge your guilt. You have rebelled against the Lord your God. You have scattered your favors to the foreign gods under every spreading tree and have not obeyed me, declares the Lord. And 14, return faithless people, declares the Lord, for I am your husband, I will choose you. Wow, di ba? One from a town and two from a clan and bring you to Zion. Ito po yung instruction ng Lord. Balik kayo. Kahit may ginagawa kayong mali, kahit na mabibigat ang nagawa niyo sa akin, the instruction of the Lord is balik lang kayo. Manumbalik ka lang. Diba? Huwag kang mahiya. Okay lang, alam ko namang nagawa mo na. Sabi ng Lord, balik ka lang. At ito po ngayon ang promise ng Lord. Pag binasa po natin ang following verses, medyo mahaba na po, no? Basta 15 pababa, may mga pangako po roon ng ating Panginoon sa Israel. Sabi niya, bagamat kayo nagkasala, nagkamali, pag kayo'y bumalik, manumbalik sa akin, alam niyo po may promise of restoration, may promise of salvation, may promise of provision and favor mula sa Diyos. Diba? At ganun din po tayo kapag tayo nagkakamali at bumabalik sa Lord, excited ka, wow, may promise si Lord, provision, favor, blessings. Diba? Lagi kang tuwang-tuwa din, hinahanap mo eh. Pero tatandaan po natin ha, hindi lang po promise, may instruction po si Lord. Pero may gusto po akong i-highlight doon, Jeremiah chapter 3 verse 15, basahin po natin.
Sabi po doon, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Madalas po tayo po ay expectant na ang promise po ng Lord ay provision, promotion, blessings, favor. Pero alam niyo po, nung binalikan ko tong 15, wow, may pangako pala si Lord, hindi something, someone. Yan, tingnan mo ang katabi mo, baka promise ni Lord sa'yo yan. Joke lang dyan. Diba? Sabi niya, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Kaya maunawaan po natin sa verse na ito, the promise is not something, but the promise is someone. Wow, pwede palang mangako si Lord ng someone. Of course, alam natin, di ba, si Holy Spirit, si Jesus, di ba, ang daming mga binigay sa atin ng Lord. But today, we will learn something. Meron pa palang ipinangako si Lord na someone na baka hindi mo masyadong na-appreciate. Diba? Pero siya pala ay promise ng Lord sa buhay mo. Sabi po doon, shepherds. Pag sinabi pong shepherds, of course, tao po siya. At sabi po dito, who is after his very own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Sino po dito ang meron siyang testimony kung paano niya na-encounter si Lord? Amen, di ba? Lahat po tayo ay nagkaroon ng buhay na hindi kaaya-aya. Di ba? Ng pag-uugaling hindi kaaya-aya at patuloy na inaayos ni Lord. Amen po ba? Meron po tayong past na hindi maganda at may ginamit po si Lord para tayo po ay maka-encounter sa Kanya. Sino po ang may ginamit ang Lord sa Kanyang buhay? Lahat po tayo. Diba? Ang tingnan nyo po, alalahanin mo yung buhay mo na yon, yung point ng buhay mo, na ikaw ay nakakilala sa Lord. When you finally decided to follow Jesus and surrender your life to Him, that was the moment na ikaw po ay nagkaroon ng isang shepherd na fatherly ang dating sa'yo. Kailan ka nagkaroon ng pastor na maituturing? During the time na ikaw po ay talagang sumuko sa Lord and decided to follow Jesus. Kasi po, according to Jeremiah 3:15, ang shepherd o ang pastor na gagabay sa'yo, sa atin, ay kasama sa pangako ng Diyos kapag nanumbalik ka sa Kanya. Amen. So kapag nakikita po pala dapat si pastor, dapat hindi ka pala si mangot. Diba? Dahil pag nakikita mo si pastor pala, natutuwa ka. Bakit? Because he is a promise from the Lord. Ito pala yun. Diba? Kaya pala, si Bible, talagang tinuturuan tayo, do not touch my anointed, honor your leader, honor your pastor, because hindi pala siya basta-basta inilagay lang ng Diyos sa buhay mo, siya ay pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? We are not lifting anyone here. No? Ito po ay for the glory of the Lord. Hindi po madali ang magpastor. Alam po natin yan, kausapin mo ang iba't ibang mga pastor, wala pong nagsabing talagang napakadali magpastor. Lahat po ay nakaranas ng talagang hirap. Diba? Kasi imagine mo ilan kayo sa loob ng church. Kung ilan kayo, yan ang laging pinagpipray ni pastor. Ikaw si pastor lang yung naipagpipray minsan. Diba? Grabe pala. Kaya pala nung nanumbalik ka kay Lord, nung ikaw ay nag-church na, nung ikaw ay nakakilala kay Jesus, kaya pala may involved na pastor sa buhay mo. Kasi pala siya po ay pangako ng Diyos sa'yo. He is a promised someone. Ayan. Pwede bang sabihin mo sa pastor mo, kay Rev, you are a promised someone. Talaga, no? Grabe, no? Pangako pala siya ni Lord. Grabe si Lord. Alam niyo po, very all-knowing talaga siya. Kasi po, although may promise ng provision, may promise ng blessings, may promise ng favor, alam niyo po kapag yan ay mishandled, lahat ng yan ay pwede kang sirain. Lahat po ng yan, kung wala pong gagabay sa'yo, ay pwedeng mag-lead sa'yo para lumayo pa rin sa Diyos. Diba, ang daming pinagpala ni Lord, ang daming pinagyaman ng Lord, pero hindi na-handle kasi walang gumabay. Ngayon, nag-walk astray. Iba na naman ang landas. Pero salamat, merong binigay ang Lord na pangako, ang kanyang pastor. Kaya kahit pinagpapala ka ng Lord, ikaw ay nandirito pa din. Amen. Kahit ikaw ay payaman ng payaman, ikaw ay naglilingkod pa rin sa Lord. Amen. Kahit ikaw ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, papugi ng papugi, hindi ka umaalis sa iyong nilalakaran sa Lord because someone is guiding you.
Amen? Salamat sa buhay ng ating pastor. Salamat at meron tayong mga leaders. They are promises from the Lord. At humanda ka, maaring ikaw din ay maging promise sa buhay ng iba. Biglang umayaw. Ayaw po pagpastor. Ayaw magpastor. Diba? Ang sarap isipin, promise pala siya. Promise pala ako. Hanap ka ng hanap minsan Lord, yung promise mong blessing, yung promise mong provision ay every Sunday pala. Nakatayo ang pangako ng Diyos. Diba? Every day pala, isang chat mo lang ang pangako ng Lord. He is a promised someone. Kaya alam niyo po, ang mga pangako ng Diyos na ang atin pong mga pastor, ang atin pong mga leaders, they are patunay na ang Diyos po ay tapat sa ating buhay. Amen po ba? Diba? Kapag ikaw ay nakakaranas ng, faithful talaga si Lord kapag may promise Diba? Yung pala, tignan mo lang ang yung pastor. Talagang siya ay, ay patunay that the Lord is faithful to your life. That He who promised is faithful. Amen po ba? Sino po ang nabibless sa buhay ni pastor, ni Rev? Sino po ang nabibless na siya may pastor? Biyaya po siya ng Lord sa ating lahat. Amen po ba? At very humble po ng ating pastor. Biyaya po talaga siya ng Lord. Amen? Talagang tiyaga kung tiyaga. Diba? Ayan. At dito rin po sa verse, pag-aralan po natin, ano ba yung character ng isang promised someone? Yan. Kinikilig yung iba. Ayan. Diba? Ano ba ang characteristic or character ng isang promised someone? Ano ba dapat siya? Sino ba dapat siya? Ano ba yung meron sa kanya? Bakit siya ay promised someone? According to Jeremiah 3 verse 15, basahin ko lang po ulit. Then I will give you shepherds after my own heart who will lead you with knowledge and understanding. So maliwanag po, sinasabi po dito, isang character po ng pinangako ng Lord is number 1, He is a man after God's own heart. Siya po ay hindi basta kung saan lang kinuha ng Lord, hindi po siya kung saan lang hinugot ng Lord. He is a man after God's own heart. Siya po ay hindi basta-basta. Amen. Sabihin nga po natin, ang aking pastor ay biyaya ng Lord sa akin. Diba? He is personally picked by God para pamunuan ka at gabayan ka. Kaya po paminsan, parang feeling mo, Lord, parang hindi naman okay si Rev, hindi naman okay si pastor sa akin, parang hindi ko gusto. Huwag kang mag-alala kapatid. Dahil nandito ka sa J1 Cainta, swak si pastor sa'yo. Amen? Dahil nandito ka sa J1 Cainta, alam ng Lord na ang kanyang pastor na inilagay dito ay tamang-tama para sa'yo. Siya ang pangako niya sa'yo. Kaya mahalin po natin si Rev kasi siya po ay promise ng Lord sa atin. Diba? Ang sarap kaya na, diba? Ito pala, promise pala ng Lord. Diba? Promise pala siya ng Lord. Ibig sabihin po, kung ang pastor ay naibigay ng Lord, ano pa bang hindi kayang ibigay ng Lord? Si Jesus nga naibigay diba? Ano pa bang pangako niya ang hindi kayang ibigay ng Lord? A man after God's own heart is not about perfection. Yan. Dito tayo papasok ulit. A reminder lang kahit saglit. A man after God's own heart is not perfect, but someone with a tender heart, someone who is obedient to God, and someone who is humble. Yan. Di pala ibig sabihin na a man after God's own heart, siya po ay perfect na. Di ba si David, he is a man after God's own heart. Pero nagkasala si David. He fell, di ba, sa sin. Matindi nga ang kanyang sin, di ba? Talagang king pa siya. Pero dito natin mauunawaan na ang a man after God's own heart is hindi pala about perfection. Hindi pala ibig sabihin na man after God's own heart, mula ulo hanggang talampakan talagang malinis. Talagang ayos na ayos. Ang atin pong mga pastor ay hindi po perfect. Maaaring ang nangako ay perfect, pero ang pangako po ay hindi perfect. Yan. Diba? Bakit? Si Lord ay perfect kasi siya yung nangako, siya ay Diyos, siya ay perfect. Pero ang kanyang pangako po ay someone, taong kagaya po natin. Kaya wag po nating hanapan ng perfection. Tingnan mo ang katabi mo. Perfect? Mula-ula, may check ng pink na ballpen. Diba? Wala Wala kang masabi na perfect person. Kahit siya pa ang pinaka-leader, kahit siya pa ang parang feeling mo, napaka-banal tignan, nobody's perfect.
Kaya wag po nating i-level na pag sinabing man after God's own heart, He is a perfect man. Kasi po ang perfect lang ay si Jesus. Ang kanya pong mga pastor ay hindi po perfect. Ang atin pong mga pastor ay nangangailangan din ng support. Amen? Sinusuportahan niyo po ba si pastor? Sino po ang sumusuporta kay Rev? Ang atin pong mga pastor ay nangangailangan din ng panalangin. Di ba si Rev, pag tumatayo dito, ipag-pray niyo po ako. Tuwing may even nga si Bishop Art, di ba kapag siya po ay naglumalakbay, humahayo talagang ipag-pray, we covet your prayers, humihingi ng panalangin eh. Bakit? Hindi kasi perfect. Kaya yan nanghihingi ng panalangin kasi kailangan yan ng someone to pray for him. Kasi hindi siya perfect. Ang ating pong pastor ay nangangailangan din ng ating pagsasubmit. Yan, ito submission, lagi po nating tandaan that submission is not controlling, submission is protection. Diba? Kapag ikaw po ay nagsasubmit sa man after God's own heart, you are being protected. Sumasa ilalim ka sa protection. Hindi ka po kinokontrol. Amen? Baka kasi nami-miss out natin, ano ba yung submission? Susunod lang ako kay Rev. Susunod lang ako sa leader ko. Bahala na ako sasabihin. Hindi po controlling. But it is a protection. Yes, susunod ka, magsasubmit ka. Diba? To support for your pastor. Pero ito po ay not to control you, but to actually protect you. Bakit po? Kasi po, ito po ay mga bagay na makakatulong para magampanan po niya ang kanyang role sa buhay natin. Kaya sinasabi po diba sa Hebrews, submit to your leaders. Bakit? Kasi pag hindi daw po tayo nag-submit, maaring ikalungkot nila at mas hindi sila magiging effective bilang mga leaders. So again po, pag sinabing a man after God's own heart, hindi po nangangahulugang perfect, hindi po nangangahulugang hindi ka na niya kailangan, hindi po nangangahulugan na siya po ay talagang the best of the best. Diba? Pag sinabi po nga man after God's own heart, he is a man na, tawag dito, tender yung heart, obedient, and humble sa harapan po ng Diyos. Nagkakamali, pero na-acknowledge ang pagkakamali. Natatandaan niyo po ang story ni David nung siya po ay nagkamali. Diba talaga umiyak din siya. Tinaknowledge niya talaga ang kanyang pagkakasala sa Lord at humingi ng tawad. Ganun po ang man after God's own heart. Nagkakamali, nadadapa rin, but he acknowledges with humility ang kanya pong nagawa. Ayan. Kaya malinaw po ang sinasabi ng Jeremiah 3:15 bilang promise someone, hindi basta-basta ang binigay sa atin ng Diyos, hindi kung sino lang. Talagang a man after God's own heart. Hindi galing sa puso ni numan. Hindi bastang hinugot kung saan. Talagang perfectly designed for you. He is not perfect, but He is perfectly designed for you. Suwak na suwak po sa ating lahat. Amen po ba? Number 2, what is the character of a promised someone? Yan. Number 2 po, alam mo, 2 points lang talaga to. Ang bilis ko, no? Number 2 po, a leader with knowledge and understanding. Nung inaaral ko po doon kagabi, Lord, ano ba ibig sabihin nito? A leader with knowledge and understanding. Siya ba ay kasi sa understanding ko, siya ay someone na marunong mag-lead. Knowledgeable, may pinag-aralan, may pangunawa, di parang ganon. Pero alam niyo po, ang binigay sa akin ng Lord na revelation is, it means that I am giving you a pastor na hindi mo kailangan i-doubt. Ano ibig sabihin ng i-doubt? Hindi mo kailangang pagdudahan. Bakit si Rev? Bakit si Pastora Marie? Bakit kung sino mang leader? Kasi ang sabi po ng Diyos, ang kanya pong pangako, maliban sa itong taong ito ay a man after God's own heart, he is a leader with knowledge and understanding. Ibig sabihin po, ang pangako ng Diyos, hindi man perfect yan, pero in-equip yan ng Lord para sa iyo. Amen? Kaya wag mong pagdudahan. Kahit pa ang tingin mo paminsan, mas magaling ako kay Rev. Mas mahusay ako kay Pastora Marie. Mas magaling naman ako. Diba? Kaya lang hindi ikaw ang pangako. Ikaw ang pinangakuan. At bilang pinangakuan, i-embrace mo ang pangako. Amen po ba? Diba? Ito pala yung ibig sabihin ng Lord na hindi lang kita binibigyan ng leader na humble, na obedient. Hindi lang kita binibigyan ng leader na, someone with a tender heart. I am giving you a leader who is equipped by me. Alam niyo po pag sinabing equipped ng Lord, wala ka nang dapat pagdudahan pa.
Bakit? Kasi ang kanyang knowledge, ang kanyang understanding ay hindi galing sa sarili, kundi galing sa Lord. At maging confident ka na ang pastor mo ay galing sa Diyos. Amen? Alam mo, pwede kang hindi maging confident kung ang ibinibigay sa iyo ay galing lang sa kung saan-saan. Galing Divisoria. Diba? Galing China. Medyo nakaka-doubt pa. Diba? Pero pag sinabing galing sa Lord, wala kang dapat ika-doubt. Bakit? Ang nagbigay ng promise sa iyo ay Diyos na hindi nagkakamali. Kaya hindi po mali si Lord kung bakit ikaw ay nandito sa J1 Cainta at kung bakit si Rev ang iyong pastor. Amen po ba? Meron po ba dito nagda-doubt pa? Bakit ako sa J1 Cainta? Pwede naman ako sa J1 ganto. Pwede naman ako sa ibang church. Bakit dito ako nilagay ng Lord? Isa lang po ang ibig sabihin, si Rev ang pinangako sa'yo at si Rev ang ibinibigay ng Lord sa'yo. Amen. So honor your pastor. Honor the one that the Lord has given you. Atin pong sundin na ang ating pastor kahit sa palagay mo'y mas pogi ka kay Rev. Pero ba ditong talagang mas pogi ako kay Rev eh? Diba? Wala po dun yun eh. Ang ano kasi ay, sino ba ang tinawag? Sino ba ang inanoint ng Lord? Diba? Sino ba ang ipinangako ng Lord sa'yo? Sino ang inilagay ng Lord para sa buhay mo? At dahil may pinangako si Lord sa'yo, bilang pinangakuan, yakapin mo at pahalagahan mo ang pangako ng Diyos sa'yo. Kahit ikaw pa ay mas pogi kay Rev. Kahit ikaw pa ay mas mahusay kay Rev. You have to obey your pastor and submit to your pastor. And do not doubt. Kasi sabi nga kanina, hindi siya basta binigay ng Lord. Na parang nung nag-decide si Lord, sige yan na yun. Game na. Kanya na yan. Yan na ang promise ko. Hindi eh. Binigay niya na very equipped. Binigay niya na with knowledge and understanding. Kasi alam ng Diyos, kailangan mo ng someone who will guide you. At hindi pwedeng ang gagabay sa'yo ay kung sino lang. Diba? Na-absorb niyo po ba na itong pala i-promise ng Lord sa atin? Na-absorb niyo po ba yung importance ng pastor sa buhay mo? Sobrang halaga po na tayo po ay may pastol or may pastor. Alam niyo po yan. Kasi kung wala po tayong pastor, sabi nga, pag walang maglilid sa atin, diba, saan tayo mapupunta? Ano nang nangyari sa buhay natin? Pero salamat sa Lord, He has promised us someone who will guide us, someone who is equipped with knowledge and understanding. Ito po, tatandaan po natin, when you doubt the promise, you doubt the one who promised. When you doubt the promise, you are doubting the one who promised. Ano pa ibig sabihin? Kung duda ka kay pastor, duda ka sa Diyos na nangako sa'yo, sa kanyang buhay. Ano? Paano daw? Kung duda ka sa iyong pastor, duda ka sa Diyos na nangako. Kasi nga si pastor, siya ang promise someone sa atin ng Lord. So kung you are doubting Him, wala akong tiwala sa aking pastor, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos na nangako. Yan. Wala naman po ditong ganon. Lahat po tayo ay nagtitiwala sa ating pastor sa biyaya ng Lord. Amen. Alam niyo po, kung titingnan, no, kung kayo po, ano mas gusto niyo? Kayo ang pangako o kayo ang pinangakuan? Sino po ang gustong siya ang pangako? Wow, si Six, amen. Sino po ang gusto na siya'y pinangakuan? Para wala din. So, sino dito yung walang kiber? Di ba? Sabi po, titingnan natin yung sitwasyon no? Ito yung pinangako, ito yung pinangakuan. Alam mo, kung ako po ang pipili, mas gugustuhin kung ako ang pinangakuan. Amen po ba? Bakit? Ay mas madali, tatanggap lang. Diba? Tatanggap ka lang eh. Yayakapin mo na lang. I-receive mo na lang. I-embrace mo na lang. Pero kapag ikaw ang pangako, abay, may role ka sa buhay niyan. Hindi pwedeng wala kang ganap. Hindi pwedeng basta ka na lang din, diba? Ang pangako po ng Lord ay may role sa ating buhay. Bagamat masarap pakinggan, you are a God's promise. Wow, ang sarap pakinggan. Ikaw ay pangako ng Diyos sa buhay ko. Pero alam niyo po, sa katotohanan, napakabigat po ng role nito. Mabigat po ang role ng pagiging pangako. Pangako sa iyo. Diba? Bilang man after God's own heart, ito po ikaw ay pangako ng Lord, so you are a man after God's own heart. At bilang man after God's own heart, ano po ang dapat? Ikaw dapat ay nagsiset ng example.
ng humility, ng obedience, ng submission to God. Tao ka. May emotion din po ako. Di ba, paminsan may mga pagkakataon na ikaw din ay nagkakaroon ng talagang gusto kong magalit eh. Isang suntok lang, Lord. Pero hindi pwede. Kasi nga, kailangan mong mag-set ng example ng patience. Gusto mong sumigaw, kaya lang hindi pwede, baka may nakatingin na iba sa'yo. Diba? Kasi kailangan ikaw ang unang nagpa-practice ng iyong itinuturo. Kasi gabay ka nga eh. Hindi pwedeng guide ka lang, tapos ikaw, hindi mo napapakita yung example. Kaya mahirap po ang maging pastor, mahirap po ang maging pangako. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging pangako? Ayaw niya. Alam mo, marami po dito ipapangako ng Lord. Kasi marami pang bayan sa Rizal eh. Sino pa ang gustong magpastor? Amen. Ayan. Amen. Si Lord bahala sa'yo. Di ba? Hindi po talaga siya madali. Kasi as a person, may emotion ka, may damdamin ka, tumatakbo din yung isip mo, pero kailangan mong mag-set ng example. Naalala ko si Ate Mabel kagabi, si Pastora Mabel kagabi, nasa ano kami, basta secret. Mare-reveal ko pala. Diba, somewhere kami, sabi niya, pagalitan ko na ba? Biglang naisip niya, ay hindi pala, paano kung ide-disciple ko pala yun? E di sasabihin niya, nagalit-galit ako, tapos ide-disciple niya ako. Diba? Ang hirap, no? Saan ba ako lulugar? Saan ba lulugar si pastor? 'Di ba? Kaya pagaanin po natin ang kanyang trabaho. Maliban sa siya po ay ating hinahanapan ng example, tayo po ay maging mabuti ring mga disciple. 'Di ba? Ganun kasi, hanap ng example, hindi naman mabuting disciple. Hindi tuloy nagkakaroon ng magandang result. It is always two-way. Siya'y pangako ng Lord, ikaw ang pinangakuan. Ang pangako ng Lord ang magsiset ng example, ikaw na pinangakuan dapat maging mabuting disciple. Amen po ba? Hindi pwedeng laging lang na kay pastor. Ano pa po? Bilang leader, sabi dun sa verse natin kanina, a leader with knowledge and understanding. Bilang pong leader, you also need to be firm. Kailangan mo ring maging firm bilang pastor. Kasi alam niyo po kung bakit, bawat soul na dinadagdag ng Lord sa J1 Cainta, our pastor is already accountable. Diba? Maliban kung itong taon tayo talagang pinili na lang, diba? Talagang wala na talaga. So, lahat po tayo, si Ref po ay accountable sa atin. Kaya hindi po talaga madali, kailangan ko ito kayo pag-pray. Diba? Kahit na tinuturo na ni Rev, minsan, sa iba naman. Hindi naman, joke lang. Diba? Minsan sasabihin ni Rev, mga assistant pastor, leaders, pwede nyo na ipag-pray. Pero tayo kasi, feeling natin na yung anointing na kay Rev lang lagi. Kaya kahit simpleng sinat, kay Rev pa rin tatakbo. Diba? Pero alam nyo yun, lahat ng issues natin, lahat ng problems natin, kasama po yan sa naipagpipray ng ating Rev. Bagamat hindi mo personally in-expose, pero as a pastor, syempre he feels that. Ramdam po yan ng ating pastor. That's why he is very accountable. Hindi po madaling maging pangako. Hindi po talaga madaling maging pastor. Kaya pagaanin ho natin. Kung may mga times man na si pastor po ay naninermon, sino po dito ang nasermonan ni pastor? Hindi naman sermon. Pero yung somehow yung kanyang pagtuturo sa iyo ay may pitik sa iyong puso. Nasabi, bakit ganun si Rev? Di ba, muntik na akong umalis sa church. Bakit ganun si Rev? Di ba? Alam niyo po, wag po nating ikatampo at wag kang mairita kay pastor. Kasi again po, siya po ay pangako ng Lord sa iyo. Amen. Amen. Lagi niyo pong tandaan, ang ating pastor ay pangako ng Diyos sa atin. Siya po ay patunay ng atin pong Diyos ay tapat sa ating buhay. Siya po ay patunay na nung ikaw ay naka-encounter kay Jesus, ayaw na ni Lord na lumayo ka pa. Kung bakit kanya binigyan ng pastor, dahil siya po ay magiging gabay mo. Ibig sabihin, ayaw ng Lord na ikaw ay mawalay pa sa piling niya. Unless ikaw ang nag-decide na mawalay sa piling niya. Pero kung si Lord lang, ayoko na. Kaya ka nga may leader. Kaya ka may pastor. Kasi gusto ko dito ka lang. Pero kung hindi ka susunod at talagang lalayo ka sa Lord, sabi ko nga kanina, the Lord is not controlling us. Nasa atin po ang desisyon. Pero again, ang reminder po sa atin that the Lord is very caring, loving, talagang promise keeper ang atin pong pastor. Siya po ay patunay that He who promised is faithful.
At alam niyo po, sabi ko nga kanina, huwag mo ikatampo kung napagsasabihan ka pa minsan ni Rev. Alam niyo po, napansin ko, ilang taon na ba ang J1 Kainta? 14 years? Tagal na, no? Siguro nag-start ako third year ng J1 Kainta. Very gracious na po si Rev ngayon. Hindi naman sa pag-aano, no? Pero during early times po ng J1 Kainta, yan, alam niyo, Otep, kami laging nasasabon. Pero mahal po namin si Rev. Hindi pa po kami naaanlawan daw. Pero mahal po namin si Rev. Bakit po? Bakit kahit kami nasisermonan, na minsan umiiyak na lang, minsan nga, nakapag-design, uwi na ako, wala ka dyan. Diba? Pero alam mo yan, mahal pa rin namin si Rev. Bakit? Kasi malinaw, he is a promise from God. At ang pangako po ng Diyos, ang pastor na pinangako sa'yo is not a promise for your comfort, but a promise for your good. Gets niyo po? Hindi siya pinangako para maging komportable lang ang buhay mo. Hindi siya pinangako para maging feel good ka lang. Pinangako siya ng Diyos para mapabuti ka. Amen? Kaya natural ho na may mga times na si Rev po talaga or ang ating pastor, ang ating leader, ay may mga pagkakataong i-correct ka kasi he is for your good. Hindi po siya para sa comfort mo. He is a promise not to make us happy but to guide us to eternity. Hindi po siya pinangako para pasayahin tayo. Kasi hindi naman po clown si Rev. Pero joker po si Rev. Natatawa po ba kayo pag nagjo-joke si Rev? Rev, hindi po sila natatawa. Di ba? Kahit joker po si Rev, pero hindi po yan ibinigay ng Lord na promise para patawanin ka lang or para pasayahin ka lang. He is a promise para gabayan ka sa eternity. Imagine mo kung ang pastor mo patatawanin ka lang, gaganon-ganonin ka lang, abay, nakakainis naman to. Di ba? Masarap po na merong pastor na nag-guide sa'yo ito eternity na kahit may mga times na masakit ang kanyang nasasabi sa'yo, pero ang kanya pong intention is for your good. Kasi ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Ayun po ang role ng isang pangako mula sa Diyos. Ayun po ang role ng isang pastor. Yun po ang role ng isang leader. Ano pa? He is a promise not to please us, but to lead us. Kaya okay lang po kung may mga times daw na alam mo, hindi ka napapansin ni Rev, hindi ka napapansin ni Pastor, hindi ka napapansin ng leader mo. Ang mahalaga, nagagampanan niya yung role para i-lead ka, para i-disciple ka, para gabayan ka. Kasi yung role naman talaga niya, hindi para i-please ka, kundi i-lead ka. Amen? Tama, amen po ba? Kaya wag niyo nang ikatampo. Kung si Rev minsan, ay parang hindi naman namansin to. Diba? After ng preaching ni Rev, diba? Pasok agad, ay wala na agad si Rev. Because He is not to please us. Siya po is to lead us. Siya po is to correct us, to guide us. For our good, not for our comfort. Magkaiba po yun. Alam mo, mas mag-doubt ka kung ang iyong pastor ang lagi lang niyang pinipreach ay kung anong magpapakiliti sa tenga mo. Mas mag-doubt ka kung ang leader na meron ka ay leader na ang sinasabi lang sa'yo ay alam mo, magpapangiti lang sa'yo. Hindi ka kinokorek, hindi ka tinatama. Pero kapag ang leader o pastor mo ay tinatama ka, pasalamatan mo si Lord. He is not just a man after God's own heart. He is a man with knowledge and understanding. Na kaya kang i-lead, hindi lang hanggang dito sa lupa, kundi sa biyaya ng Lord ay hanggang sa langit. Amen. So bilang tayo pong mga pinangakuan, yan, tingnan mo ang katabi mo, pinangakuan ng isang pastor. Sabi mo, ikaw at ako. We have or we must honor the promised someone of God. We must submit to Him as our leader. I-honor daw po natin sa Lord. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng honor? Hindi po ito basta sabitan mo ng medal si Rev. Hindi po ito yung basta lagyan mo ng ribbon si Rev. Diba? Pag sinabi pong honor, ang ibig sabihin po nito, i-respect mo siya. Bigyan mo siya ng reverence. Bigyan mo siya ng, alam mo yun, ng mataas. Hindi naman ka-level ng Lord, diba? Kasi Lord, highest yan eh. Pero bigyan mo siya ng respeto. Kasi siya ay a man of God. Naalala ko si Rev Cleo eh, no? With reverence, tinuturo niya doon sa camp. Sabi niya, pag kayo naman ay nakikita ako at kayo ay magbibless, huwag naman kayong mag-bless kahit umiihi pa ako. Diba? Kasi alam mo yun, magbubukas ng zipper, nagsasara daw ng zipper, may magbibless. Okay naman, diba? Na talagang nagbibless. Reverence yun eh, paggalang. Pero tsatsyempuhan din po. Diba? Itatama mo din kung kailan. Itatama mo kung saan. Diba? Kasi reverence.
Pagre-release yan ng blessing ng ating mga pastor. Imagine mo sa CR, di ba? Tapos magpapabless ka na lang bigla. So, ibig sabihin yan, bigyan mo ng tamang pag-honor, ng tamang pagre-respect. Okay naman, ikaw ay nag-bless, pero syempre, as proper honoring sa kanya, di ba? Know when is the right time and where is the right place also. Kasi mga pastor, mahihiyayan na nahitanggihan ka. Pero syempre, yun nga naman, ilagay mo sa tamang lugar. Pag sinabi pong honor, kasama po dyan, support your pastor. Hindi po pwedeng mag-isa si pastor sa vision niya. Hindi po pwedeng mag-isa si pastor sa kanyang gustong mangyari sa church. Kasama po sa pag-honor, sa pangako ng Diyos, ay ang pagsuporta po sa kanya, sa kanyang vision. At ang pagsama po sa kanya. Ayan. Alam niyo po, it's not to open up any issues, no? Pero alam niyo po, during shaking times, lalo niyong samahan si Rev. Lalo niyong samahan ang pangako sa iyo ng Diyos. Bakit po? Malinaw po, dahil siya'y pangako ng Diyos, the rest of the blessings is connected to Him. Basahin niyo po sa Jeremiah chapter 3, verses 15 below. Una pong pangako ng Lord, ay man of God, ang sumunod po ay provision, blessings, restoration. So pag hindi mo inabsorb muna ang unang pangako, hindi mo maa-absorb ang the rest. Connected sa iyong pastor, connected sa iyong leader, ang the rest ng mga pangako ng Diyos. So again, samahan, mahalin ang ating pastor. We must submit to Him as our leader. Mag-submit ka kay Rev. Hindi to magpa-control ka. Kundi, alam mo yun, nauunawaan mo that when I submit to my pastor, he is protecting, this is protection for me. Di ba, pag sinabi ni Rev na, for example lang to sa mga youth, no? Pag sinabi ng Rev, wala mo ng ganito, wala mo ng relationship goals. Di ba, pag sinabi niya, submit. Bakit? For your protection yan. Pag sinabi ng Rev, yung isang instruction clearly, you need to submit. Kasi pag hindi ka nag-submit dyan, inilalabas mo ang sarili mo sa protection ng Lord. Because He is the man after God's own heart. Siya po ang pinadala ng Lord, siya ang pinangako ng Lord sa atin. At kung may mga pagkakataon man po na ikaw mismo nagsasabi, Lord, parang hindi ko naman gusto yung pamumuno ni Rev sa akin. Alam niyo po, ako po, at personally, bilang tao ba? Bilang someone, no? Tao ako. Wow. Congratulations to me. Di ba? Bilang tao nga, parang may doubt, no? Tag dito, ang akin pong gustong leadership talaga, medyo firm, medyo firm, na medyo gracious, hindi laging gracious, hindi rin naman super firm. Gusto ko yung balance lang. Pero may mga pagkakataon, di ba, na ang pangako ng Lord, hindi naman siya ganun, iba yung karakter niya, iba yung karakteristik niya sa gusto mo. Pero sabi ko nga kanina, may mga times man na hindi mo gusto ang leadership ng pastor na binigay sa'yo ng Lord, pero alam ng Lord, swak sa'yo yan. Maaring sinasabi lang ng Lord na itama mo ang iyong ugali. Di ba? Itama mo ang iyong sarili. Kasi siya ang promise, ikaw ang pinangakuan. Embrace the promise. Yakapin mo kung ano ang karakter ng iyong pastor. Yakapin mo kung ano ang leadership na meron siya. And you will see na kapag niyakap mo ang pangakong ito, the rest of the promises of the Lord magpo-pour out sa buhay mo. Alam niyo po, marami na pong mga stories of testimonies because they have honor someone na talagang binigay ng Lord sa kanilang buhay. Pag ino-honor mo pala ang man of God, pag ino-honor mo ang pangako sa iyo ng Diyos, blessings flow. Walang hadlang. Kaya you have to honor Him. You have to honor the man after God's own heart, the man na binigay sa iyo ng Lord. Hindi mo pwedeng, alam mo yun, hindi mo siya pwedeng i-compare sa iba. Because He is uniquely designed for you. Hindi mo pwedeng hanapin yung karakter ng iba sa karakter ng pastor na binigay sa iyo ng Lord kasi siya ang pinangako sa iyo ng Lord. And again, bagamat hindi mo gusto minsan, still honor and submit to Him. Again, dahil po siya ay pangako ng Lord at ang lahat ng mga pagpapalang kasunod ng promise someone ay connected sa Kanya. Meron pong isang Rev, nagtuturo siya about honoring din. Sabi niya, kahit hindi ka honor, i-honor mo. Galit no? Kahit hindi ka honor, i-honor mo. Bakit? Leader
siya ay binigay sa iyo ng Lord. Kung may dapat mag-correct sa kanya, hindi ikaw. Ipanalangin mo sa Panginoon. Kung meron mang dapat kang gawin sa man of God, it's not to say something against him. Delikado po yun. Ang dapat mong gawin ay ipag-pray siya at i-honor siya. Kasi siya ay bigay sa iyo ng Lord. Bali-baliktarin mo man, sinasabi ng salita ng Lord, Jeremiah chapter 3 verse 15, babasahin ko po ulit, "Then I will give you shepherds after my own heart. He will lead you with knowledge and understanding." Malinaw po siya'y galing sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na ngayong buwan na to ay nagsiselebrate po tayo ng Pastor's Month? Wait lang, may blessing na pumasok. You have received. Ay! Zero na. Secret. Ayan. Thank you, Lord. Ganun pala yun. Gusto niyo po ng blessing? Mag-preach. Ayan. Diba? Ngayong buwan pong ito is Pastor's Appreciation Month. Have you appreciated our pastor already? Alam niyo po, hindi niya ito ituturo talaga. Kasi naiya po yan eh. Siyempre parang kung ikaw ang leader, ikaw ang pastor, i-uplift ko ba ang sarili ko? Kami lang ni Ate Mabel at ni Otep yun. Joke lang. Di ba, naglolokohan kami minsan. I-appreciate naman natin sarili natin. Di ba? Pero in reality po, sa stand nila Rev, nila Pastora Marie, mahirap pong ituro. I-appreciate nyo kami. Pwede ba yun? Di ba baka ikaw mismo ay mag-doubt, ano ba tong pastor na ito? At sinasabi, appreciate siya. Diba? Kaya, alam niyo po, dapat maging ugali po natin that hindi lang actually October eh. Diba? Kahit anong araw, let us appreciate the promised someone of the Lord sa atin pong buhay.